Hello, ang pangalan ko ay Colleen Harper, 36 na taong gulang, isang product manager sa Louisville, Kentucky. Nakabuo ako ng matatag na buhay para sa sarili ko at sa aking 12 anyos na anak na lalaki. Pero noong nakaraang buwan sa dining room ng bahay na binili ko, isang family dinner, na dapat sana'y puno ng init at saya, ang nauwi sa bagay na walang sino man ang inaasahan. Bigla na lang sumigaw ang ama ko sa mukha ko, "Ikaw at ang anak mo ay mga pabigat lang." Hindi man lang tumutol ang nanay ko. Ngumiti lang siya at tumango na parang sumasang-ayon. At ang pinakamasakit na kabalintunaan, nakatira pa rin sila noon sa sarili kong bahay. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako sumigaw pabalik. Tinitigan ko lang sila ng diretso sa mga mata at sinabi ang isang pangungusap na nagpatahimik sa buong silid. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ng gumuho ang lahat. Bakit kinailangan kong harapin ang mga magulang ko ng ganoon? Ano ang nagtulak para tuluyang mabasag ang relasyon namin nang halos hindi na ito maayos pa? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganoong sitwasyon? Ibahagi mo ang iyong saloobin. Baka ang kwento mo ang mensaheng kailangang marinig ng ibang tao. Para maintindihan kung bakit ako nagtakda ng hangganan, kailangan kong ibalik kayo sa umpisa ng lahat. Lumaki ako sa Louisville, Kentucky, sa isang simpleng 2 palapag na bahay na may lumalangit-ngit na sahig at bakurang laging amoy bagong tabas na damo. 18 ako noon at puno ng pangarap nang biglang mabaligtad ang mundo ko. Isang taon bago iyon pumanaw ang lolo ko at iniwan niya sa akin ang $100,000 sa kanyang testamento. Isang safety net sana para sa kinabukasan ko, marahil para sa kolehiyo o panimulang buhay. Sobrang saya ko noon at nangangarap mag-aral ng computer science. Iniisip ang isang karerang magbibigay sa akin ng pagkakataong makabuo ng sarili kong tagumpay. Pero may iba palang plano ang mga magulang ko. Isang maalinsangang gabi ng tag-init, tinawag nila ako sa sala. Nakaupo ang tatay ko sa lumang recliner niya. Nakakross ang mga braso at seryoso ang mukha. Nakatayo naman ang nanay ko sa tabi ng bintana at iniiwasan ang tingin ko. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy. "Kailangan namin ang mana mo," sabi ng tatay ko sa malamig na boses na parang normal lang ang pinag-uusapan namin. Napakurap ako sa pagkalito. Para saan, tanong ko habang kumikirot ang sikmura ko. Sa wakas ay tumingin sa akin ang nanay ko, baka sa mukha niya ang halo ng guilt at determinasyon. "May pagkakataon ang kapatid mo na umasenso," sabi niya. "Magsisimula siya ng construction business kasama ang tatay mo at kailangan nila ng puhunan para mapatakbo ito. Siguradong kikita ito, Colleen. Babayaran ka namin." Wala man lang doon si Philip, ang kuya ko, para ipaliwanag ang sarili niya. Siya palagi ang paboritong anak nila, 2 taong mas matanda, charming, at siyang pinaglalaanan nila ng lahat ng pag-asa. Ako naman ang laging nasa hulihan, ang anak na inaasahang susunod na lang palagi. Nakatayo ako roon habang hawak ang acceptance letter ko mula sa University of Louisville para sa engineering program nila. "Paano naman ang college ko?" tanong ko nang nanginginig ang boses. Nagkibit balikat lang ang tatay ko. "Pwede ka namang umutang para sa pag-aaral mo, Colleen. Para ito sa pamilya." Tumango naman ang nanay ko at sinabing kapag naging successful ang business ni Philip, maaayos tayong lahat. "Makikita mo." Pakiramdam ko noon ay naubusan ako ng hangin. Ang $100,000 at ang kinabukasan ko ay basta na lang kinuha at inilaan sa isang pangarap na wala man lang akong boses o desisyon. Hindi nila hiningi ang pahintulot ko. Basta na lang nila itong kinuha habang nangangakong babayaran ako kapag umangat na ang negosyo. Pero syempre hindi iyon nangyari. Bumagsak ang construction company makalipas lang ang 1 taon dahil sa maling kontrata at mas malalalang desisyon. Hindi na kailanman binanggit ng mga magulang ko ang pagbabayad sa akin. Kahit minsan. Noong gabing iyon, gumawa ako ng desisyon. Nag-empake ako ng duffel bag na may ilang damit, laptop ko at ang $500 na naipon ko mula sa pagbababysit. Umalis ako sa bahay na iyon nang walang paalam. Walang pumigil sa akin. Walang tumawag para tanungin kung ayos lang ba ako. 18 lang ako noon, mag-isa at determinadong patunayan na hindi ko sila kailangan.
Lumipat ako sa isang masikip na apartment malapit sa campus at nakihati sa renta kasama ang dalawang estranghero. Nag-enroll ako sa college pero napakahirap ng tuition. Tatlong trabaho ang pinasukan ko: waitress sa diner, tagapag-ayos ng paninda sa grocery store at tutor sa math ng mga high school student. May mga gabing bumabagsak na lang ako sa kutsyon sa sahig dahil sobrang pagod, kahit kumain wala ng lakas. May mga linggong instant noodles at kape lang ang kinakain ko para maitawid ang bayad sa libro at bills. Madalas kong titigan ang acceptance letter na nakapaskil sa dingding para ipaalala sa sarili ko kung bakit ako patuloy na lumalaban. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ng mga magulang ko para ito sa pamilya. Pero hindi naman nila talaga ako itinuring na bahagi ng pamilyang iyon. Mahirap ang college pero pinilit kong makaraos. Nag-aaral ako hanggang madaling araw, pinapagana ng galit at matinding pagnanais na patunayang mali sila. Mga 2 beses lang siguro tumatawag ang mga magulang ko kada taon at palaging pareho ang script. Kumusta ang school? Tanong ng nanay ko sa malamig at malayong tono. Bago pa ako makasagot, agad niyang ibinabaling ang usapan. Ang sipag talaga ng kapatid mo sa bago niyang project. Philip, palaging si Philip. Kailanman hindi nila tinanong kung paano ko binabayaran ang renta ko o kung may sapat pa ba akong makain. Dumating sa puntong tumigil na akong umasa na may pakialam sila. Pagsapit ng senior year ko, ubus na ako pero hindi nababali. Nagtapos ako ng computer science bilang isa sa pinakamagagaling sa klase at nakakuha ng entry-level job sa isang tech startup sa Louisville. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko nakahinga ako ng maluwag. Paunti-unti kong nabayaran ang student loans ko, lumipat sa maliit pero maayos na apartment at nagsimulang buuin ang sarili kong buhay. Doon ko nakilala ang ex-husband ko. Katrabaho ko siya. Matalino, palabiro at mukhang mapagkakatiwalaan. Nagpakasal kami, nagkaanak at sa sandaling iyon akala ko natagpuan ko na ang katatagan. Pero may iba palang plano ang buhay. 3 taon matapos kaming ikasal, nakita ko ang mga mensahe sa cellphone pa niya, malinaw na ebidensyang ilang buwan na niya akong niloloko. Hindi ako nagmakaawang manatili siya. Inimpake ko ang mga gamit niya. Iniwan sa tabi ng pinto at sinabi ko, "Umalis ka." Umalis nga siya pero nanatili siyang bahagi ng buhay ng anak namin at buwan-buwan nagpapadala ng pera. Sapat na iyon para sa akin. Ang mga taong iyon ang humubog sa akin bilang isang taong hindi basta yumuyuko. Pinaglaban ko ang bawat piraso ng tagumpay ko habang ang mga magulang ko at si Philip ay patuloy na umaasa sa mga dahilan at palusot. Hindi sila kailanman humingi ng tawad sa pagkuha ng mana ko at ni minsan hindi nila kinilala ang mga gabing nag-utom ako. Ang pagtataksil na iyon ang nagtanim ng sama ng loob sa akin, tahimik itong lumaki habang hinihintay ang araw na muli ko silang haharapin. Ngayon, sa edad na 36, nakabuo ako ng buhay na ipinagmamalaki ko. Ang trabaho ko ay hindi lang basta sweldo. Isa itong patunay ng bawat gabing nagpuyat ako sa pag-aaral at bawat trabahong pinasukan ko para maitawid ang sarili ko sa college. Namamahala ako ng team na gumagawa ng software na pinagkakatiwalaan ng mga tao at magaling ako rito. May bigat ang pangalan ko sa industriya at iyon ay bagay na pinaghirapan ko, hindi minana. May sarili akong 3 silid-tulugan na bahay sa isang tahimik na subdivision. May mortgage na lagi kong nababayaran sa oras at may bakurang pinaglalaruan ng soccer ng anak ko. Ang buhay na ito, ang katatagang ito, akin ito at itinayo ko mula sa wala. Ang anak kong si Dylan ay 12 taong gulang na ngayon at siya ang sentro ng mundo ko. Mayroon siyang nakakahawang tawa na kayang pagaanin kahit ang pinakamabigat kong araw. Mapaperfect man niya ang math test niya o makiusap na pahintulutan siyang magpuyat para sa isa pang video game, nakikita ko sa kanya ang napakaraming bahagi ng sarili ko, ang pagiging matigas ang ulo at tahimik na determinasyon. Tinitiyak kong alam niyang sapat siya at hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya kanino man. Tuwing weekend, may ritual kami, pizza night, panonood ng pelikula at pagkukuwento niya tungkol sa pangarap niyang maging astronaut. Kaya kong ilipat ang bundok para sa batang iyon at alam niya iyon. Siya ang dahilan ng lahat para sa akin. Ang mga magulang ko naman ay ibang kwento. Matapos akong umalis sa bahay noong 18 ako, halos hindi na sila nagparamdam.
Paminsan-minsang birthday card o tawag tuwing Pasko laging maikli at walang laman. Pero nitong mga nakaraang taon, nagbago ang tono ng mga mensahe nila. Magte-text ang nanay ko ng kumusta ang trabaho mo, Colleen, hindi dahil nagmamalasakit siya, kundi para makasingit ng paghingi ng pera. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ng tatay mo, isusunod niya? O kaya, may bago na namang gustong simulan si Philip. Pwede ka bang tumulong? Noong una nagpadala ako ng ilang libong dolyar dahil inisip kong minsanan lang iyon. Pero hindi tumigil ang mga hingi nila 5,000 para sa sira ng sasakyan, 10,000 para sa panibagong business opportunity. Nagsimula na akong tumanggi. Habang tumatagal, lalong tumatalim ang mga mensahe ng nanay ko. Napakaganda na ng buhay mo. Hindi ka ba pwedeng magbigay para sa pamilya? Minsan tumawag pa ang tatay ko at sinabi sa magaspang na boses, napakarami naming isinakripisyo para sa'yo, Colleen. Isinakripisyo? Ano ba talaga? Ang mana na sila mismo ang kumuha, ang mga taon na binalewala nila ako. Tumigil na akong sagutin karamihan sa mga mensahe nila. Nakikita ko na lang ang pangalan nila sa phone ko, nanay ko, tatay ko, at hinahayaan kong mag-voicemail ang tawag. Si Philip naman, hindi kailanman tumawag ng direkta. Hindi niya kailangan. Ang mga magulang ko ang nagsasalita para sa kanya. Alam kong patuloy pa rin nila siyang sinusuportahan at pinaniniwalaan sa bawat bago niyang malaking plano, habang ako ay abala sa pagtatayo ng sarili kong buhay. Masakit iyon, pero natutunan ko nang mabuhay kasama ang sakit na iyon. Nasa akin si Dylan, ang career ko at isang grupo ng mga kaibigang mas maituturing ko pang pamilya kaysa sa sarili kong dugo. Isa sa kanila si Denise Bailey, matalik kong kaibigan at financial advisor. Siya ang naging sandigan ko mula nang magkakilala kami sa isang networking event 5 taon na ang nakalipas. Si Denise ang tumulong sa akin para makabili ng bahay, makapag-ipon para sa college fund ni Dylan at makapagplano para sa kinabukasang hindi ko kailangang mangamba tungkol sa pera. Direkta siyang magsalita, walang paligoy-ligoy. At lagi akong pinapanigan. Nang ikwento ko sa kanya ang tungkol sa mga hingi ng pera ng mga magulang ko, hindi niya iyon pinalambot. Ginagamit kanila, matigas niyang sabi. Wala kang utang na kahit isang sentimo sa kanila. Tumatak sa akin ang mga salitang iyon at lalo nitong pinatatag ang mga hangganang sinimulan kong itakda. Akala ko noon ay nahanap ko na ang balanse ko, trabaho, si Dylan, at isang buhay na maituturing kong tunay na akin. Hindi na ako naghahanap ng closure o pakikipag-ayos sa mga magulang ko. Ang gusto ko na lang ay magpatuloy sa buhay. Pero pagkatapos noon, muling lumitaw ang numero ng nanay ko sa phone ko isang gabi at nanginginig ang boses niya sa sobrang pagkaapurahan. Ang tawag na iyon ang muling humila sa akin pabalik sa kaguluhang matagal ko nang tinakasan. Dumating ang tawag sa isang tahimik na Martes ng gabi. Tinutulungan ko si Dylan sa math homework niya habang magkasama kaming nakaupo sa kitchen table at maririnig ang tunog ng lapis niya sa notebook. Nag-vibrate ang phone ko at nang tingnan ko ang screen, pangalan ng nanay ko ang nakita ko. Ilang buwan na kaming hindi nag-uusap mula noong huli siyang mag-text para humingi ng 10,000 dolyar para sa isang hindi malinaw na emergency. Hinayaan ko muna itong mag-ring habang iniisip kung sasagutin ko ba o hindi. Pero may kung anong gumalaw sa loob ko, marahil guilt o curiosity, kaya sinagot ko rin. Nanginginig ang boses niya, hindi katulad ng dati niyang kontroladong tono kapag humihingi ng pera. Colleen, tungkol ito sa tatay mo, sabi niya. May sakit siya, malubha. Kailangan naming umuwi ka. Para akong natigilan sa salitang umuwi. Parang sampal ang dating ng salitang iyon. Bahay. Ang bahay na iniwan ko noong 18 ako. Ang lugar kung saan nila kinuha ang mana ko nang walang pagdadalawang isip. Mas hinigpitan ko ang hawak sa phone habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Anong nangyari sa kanya, tanong ko habang pilit pinapakalma ang boses ko. Nag-atubili siya bago sumagot. Sa puso niya. Sabi ng mga doktor kailangan niyang operahan pero may malaking problema kami. Binabantaan ng kunin ng bangko ang bahay. May utang kaming 300,000 dolyar dahil sa pinakabagong business venture ng tatay mo. Mabilis at halos desperado ang pagsasalita niya
Pero narinig ko pa rin ang pamilyar na tono sa ilalim ng lahat ng iyon, may kailangan na naman sila sa akin. Sumandal ako sa upuan habang napatingin kay Dylan na nakatitig sa akin gamit ang malalaki niyang matang puno ng kuryosidad. Ano ang gusto mong gawin ko tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Hindi nag-aksaya ng oras ang nanay ko. Umuwi ka, Colleen. Kausapin mo ang bangko, baka matulungan mo kami. Maganda na ang buhay mo at pamilya tayo. Heto na naman, ang parehong linyang ilang taon ko nang naririnig. Pamilya. Gusto kong matawa pero sa halip ay sumikip ang lalamunan ko. Sinabi kong pag-iisipan ko at ibinaba ang tawag habang magulo ang isip ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakaupo lang ako sa couch habang may isang basong wine na hindi ko man lang nagalaw sa ibabaw ng coffee table at paulit-ulit na iniisip ang sinabi niya. May sakit ang tatay ko. Nanganganib ang bahay. 300,000 dolyar. Hindi lang ito tungkol sa pera kundi sa bigat ng lahat ng pilit kong ibinaon mula nang umalis ako. May bahagi sa akin na gustong pabayaan na lang sila at hayaang harapin ang sarili nilang gulo. Wala naman silang pakialam sa mga paghihirap ko noon, kaya bakit ako magmamalasakit ngayon? Pero may isa pang bahagi sa akin. Ang bahagi na naaalala pa rin ang tatay kong nagturo sa akin magbisikleta at ang nanay kong nagbe-bake ng cookies noong maliit pa ako ang bumabagabag sa akin. Paano kung hindi ako bumalik? Pagsisisihan ko, kaya kapag huli na ang lahat, kinaumagahan tinawagan ko si Denise. Sa unang ring pa lang ay sinagot na niya agad at gaya ng dati matalas at praktikal ang tono niya. Huwag mong hayaang mag-guilt trip ka nila, sabi niya nang ikwento ko ang tawag. Matagal ka na nilang ginagatasan. Wala kang utang sa kanila. Alam kong tama siya. Laging malinaw mag-isip si Denise pero hindi ko maalis ang pakiramdam na kailangan kong harapin sila hindi para sa kanila kundi para sa sarili ko. Kung totoong may sakit ang tatay ko, ayokong mabuhay na may mga paano kung. Sinabi ko kay Denise na babalik ako sa Louisville hindi para iligtas sila kundi para tapusin ang kabanatang matagal ko nang iniwang bukas. Kinausap ko si Dylan ng gabing iyon at ipinaliwanag na mawawala ako ng ilang araw. Okay lang ba si Grandpa? Tanong niya sa maliit na boses. Nasaktan akong isipin na nag-aalala siya para sa lalaking halos hindi niya kilala dahil sa pagkawala ng mga magulang ko sa buhay namin. Hindi ko pa alam, sabi ko habang hinahaplos ang buhok niya. Pero babalik ako agad at magpipizza night tayo, okay? Tumango siya at lubos akong pinagkatiwalaan. Ang tiwalang iyon ang nagpapanatili sa akin na matatag. Pakiramdam ko, surreal habang nag-iimpake para sa biyahe. Ilang taon na akong hindi bumabalik sa bahay ng mga magulang ko mula noong tensyonadong Christmas visit ng 5 taong gulang pa si Dylan. Nag-book ako ng flight, inayos na manatili muna si Dylan sa pinagkakatiwalaan kong kapitbahay at tumawag sa boss ko para mag-leave ng ilang araw. Buong oras na iyon ay kumikirot ang sikmura ko. Hindi lang ako bumabalik sa isang bahay, pumapasok ako sa isang digmaan. Ang tawag ng nanay ko ay hindi lang tungkol sa kalusugan ng tatay ko o sa bahay. Isa iyong desperadong kahilingan na nakabalot sa pagmamadali. Alam kong hihingi sila ng pera marahil mas malaki pa sa inaasahan ko. At malamang, nasa likod lang si Philip, handang makinabang sa kahit anong ibigay ko. Nang lumapag ang eroplano sa Louisville, halo ng takot at determinasyon ang naramdaman ko. Nagrent ako ng sasakyan at nagmaneho papunta sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Mas maliit na ito kaysa sa alaala ko, kupas ang pintura at malago ang damo sa bakuran. Sinalubong ako ng nanay ko sa pintuan, maputla ang mukha pero pilit na kalmado. Salamat at dumating ka, sabi niya sa mas mahinang boses kaysa noong nasa telepono kami. Tumango lang ako habang pumapasok sa loob at inihahanda ang sarili sa kung anumang naghihintay sa akin. Nasa sala ang tatay ko at mas mukhang mahina kaysa dati pero naroon pa rin ang matigas na tingin sa mga mata niya. Wala si Philip gaya ng inaasahan. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy. Habang nagkakape kami, diretsahang ipinaliwanag ng nanay ko ang sitwasyon. Mabilis nang kumikilos ang bangko at kailangan nila akong tumulong. May kakayahan ka naman, sabi niya, habang unti-unting nagbabago ang tono mula sa desperado tungo sa pag-aakalang obligasyon ko iyon. Nakinig lang ako ng tahimik habang sa isip ko ay alam ko nang hindi maiiwasan ang komprontasyong paparating.
Kinabukasan ng gabi, pumayag akong manatili para sa family dinner. Doon nagsimulang masira ang lahat. Maayos ang pagkakahanda ng hapagkainan pero hindi ako handa sa patibong na naghihintay sa akin. Pumayag akong sumalo sa hapunan dahil umaasa akong magkakaroon kami ng maayos na pag-uusap. Baka sakaling malinawan ako tungkol sa kalagayan ng tatay ko o sa foreclosure na nagbabanta sa bahay nila. Pero ang pinasok ko pala ay isang maingat na setup. Inimbitahan pala ng mga magulang ko si Philip na dumating ng late na may nakapaskil na pamilyar niyang nangisi. Abala agad ang nanay ko sa pagsandok ng pagkain sa plato niya habang ang tatay ko naman ay nakaupo sa dulo ng mesa, hindi mabasa ang ekspresyon pero halatang tensyonado. Umupo ako habang sumisikip ang sikmura ko at ramdam kong may unos na paparating. Sa unang ilang minuto parang normal ang lahat. Kuwento ng kuwento ang nanay ko tungkol sa mga kapitbahay na hindi ko na maalala habang pilit na pinapasaya ang tono niya na parang tinatakpan ang lahat ng bitak sa pamilya namin. Si Philip naman ay nagyayabang tungkol sa bago niyang business idea, isang malabong real estate venture na tunog kasing delikado ng mga dati niyang kabiguan. Magalang akong tumango habang pinaglalaruan ang pagkain ko at hinihintay ang tunay na dahilan kung bakit ako naroon. Ang tatay ko ang unang bumasag sa katahimikan. Colleen, kailangan nating pag-usapan ang bahay, sabi niya, habang yumuyuko ng bahagya pasulong. Ayaw umatras ng bangko. May utang tayong $300,000 at handa na nilang kunin ang lahat. Dahan-dahan kong ibinaba ang tinidor ko at sinalubong ang tingin niya. Alam ko maingat kong sagot. Sinabi mo na kahapon. Ano ang plano? Biglang sumingit ang nanay ko sa matalim na tono. Ikaw ang plano, Colleen. Kumikita ka ng malaki $350,000 kada taon, tama. Kaya mong sagutin kahit $200,000 man lang. Iyan ang pinakamaliit na magagawa mo para sa pamilya. Parang suntok ang mga salita niya. $200,000. Hindi pakiusap, hindi usapan kundi direktang demand na para bang may karapatan sila sa lahat ng pinaghirapan ko. Huminga ako ng malalim at pilit pinanatiling kalmado ang boses ko. Napakalaking pera niyan, sabi ko. May sarili akong responsibilidad, anak ko, bahay ko, kinabukasan ko. Bakit parang ako ang may obligasyon dito? Tumigas ang mukha ng tatay ko at nanliit ang mga mata niya. Makasarili ka talaga, sigaw niya. Pinalaki ka namin, ibinigay namin ang lahat sa'yo, tapos ngayon, ipinagdadamot mo ang pera mo habang nawawala sa amin ang bahay. Napatingin lang ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ibinigay nila ang lahat. Sila nga ang kumuha ng mana ko at iniwan akong mag-isa noong 18 ako. Tapos, ako pa ngayon ang makasarili. Sumingit si Philip na puno ng pangmamaliit ang tono. Tama na ang pag-arte mong biktima, Colleen. Maayos ang buhay mo habang kami nalulunod dito. Kumilos ka naman. Nakakuyom ang mga kamao ko sa ilalim ng mesa habang kumukulo ang dugo ko. Ni hindi man lang nila tinanong si Dylan na ligtas na nasa bahay kasama ang kapitbahay namin. Wala silang pakialam sa buhay ko, sa mga sakripisyo ko, kundi sa kung ano lang ang maibibigay ko sa kanila. Pasagot na sana ako nang yumuko ng bahagya ang nanay ko at ngumiti ng malamig at kalkulado. Ikaw at ang anak mo ay mga pabigat lang, sabi niya, malinaw na tumagos ang boses niya sa buong silid. Nabubuhay kayo dahil sa mga sakripisyo namin, tapos akala ninyo mas magaling kayo sa amin. Parang kutsilyong tumama sa akin ang salitang pabigat, pero nang banggitin niya si Dylan, may tuluyang nabasag sa loob ko. Ang anak ko, ang batang wala namang hiningi kundi pagmamahal ko, ay hindi nila gagawing punching bag. Bigla kong itinulak pa atras ang upuan ko at tumayo habang mababa, pero matatag ang boses ko. Huwag na huwag mong idadamay ang anak ko, sabi ko habang diretso ko siyang tinitigan. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa kanya o sa akin ng ganyan. Napasinghal ang tatay ko habang namumula ang muka. Magpakita ka ng respeto, Colleen. Mga magulang mo kami. Halos matawa ako sa ironya. Respeto mula sa mga taong kumuha ng lahat sa akin, humarap ako kay Philip habang nagliliyab ang tingin ko. At ikaw? Sabi ko sa matalim na boses, buong buhay mong ginamit ang mga palusot nila habang sila ang namamalimos para sa'yo. Huwag mo akong turuan kung paano mabuhay. Nawala ang ngisi niya pero nanatili siyang tahimik.
Pilit pang nagsalita ang nanay ko habang tumataas ang boses. Colin, may utang ka sa amin. Pamilya tayo, pinutol ko siya. Tuluyan nang naubos ang pasensya ko. Ang pamilya hindi inaangkin ang pinaghirapan ko. Ang pamilya hindi iniinsulto ang anak ko. Gusto ninyo kaming tawaging pabigat fine. Tapos na ako. Mabilis ang tibok ng puso ko pero hindi matinag ang desisyon ko. Tiningnan ko isa-isa ang tatay ko, nanay ko at si Philip bago ko ginawa ang desisyong matagal ko nang dapat ginawa. Tapos na akong hayaang yurakan ninyo ako. Sabi ko nang mariin ang bawat salita. Aakuin ko ang kontrol sa sitwasyong ito para sa akin at kay Dylan, hindi para sa inyo. Tumawa ang nanay ko, punong-puno ng pangmamaliit ang tono niya. Take charge! Pangarapera ka talaga, Colleen? Hindi mo kami malalamangan. Hindi ako natinag habang nakatitig sa kanya. Sige lang, magsalita ka pa. Makikita mo. Biglang bumalot ang katahimikan sa buong silid at bakas sa mukha nila ang halo ng pagkabigla at paghamak. Malakas na hinampas ng tatay ko ang mesa habang umuungol ang boses niya sa galit. Akala mo, mas magaling ka sa amin, wala kang kwenta kung wala ang pamilyang ito. Hindi man lang ako kumurap. Ilang taon kong binuo ang buhay ko at hindi na kayang sirain ng mga salita nila ang pagkatao ko. Umalis ako sa dining room nang matatag ang mga kamay ko habang mabilis na tumatakbo ang isip ko sa plano na nabubuo. Tinawagan ko si Denise ng gabing iyon at parang lifeline ang boses niya. Talaga bang tapos ka na sa kanila? Tanong niya, halong pag-aalala at paghanga ang tono. Kailangan ko na, sagot ko. Para kay Dylan. Para sa sarili ko. Hindi siya nakipagtalo at nangakong tutulungan niya ako. Alam kong malayo pa sa katapusan ang laban. Akala ko tapos na ang pinakamasama pero may iba pang plano ang nanay ko. 2 araw matapos ang hapunan, sunod-sunod ang notifications sa phone ko. Mga kaibigan, katrabaho pati soccer coach ni Dylan ay nagme-message. Nakita mo na ba ito? Binuksan ko ang TikTok at doon ko nakita ang video mula sa account ng nanay ko. Luhaan ang mukha niya habang nanginginig ang boses sa halatang pilit na emosyon. Iniwan kami ng anak ko, sabi niya habang hawak ang tissue. Napakarami niyang pera pero ayaw niyang tulungan ang sarili niyang pamilya para mailigtas ang bahay namin. Tinalikuran niya kami pati ang sarili niyang dugo. Ang caption ay, "Walang utang na loob na anak, hinayaang mawala ang lahat sa mga magulang." Libo-libo na ang views at daan-daang comments ang tumatawag sa akin na walang puso, makasarili at kahihiyan ng pamilya. Kumulo ang sikmura ko. Isinapubliko ni Eleanor ang away namin at binaluktot ang katotohanan para palabasing ako ang kontrabida. Nakaupo ako sa kama ng hotel habang nakatitig sa screen at nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Hindi lang ako ang ininsulto niya, dinamay pa niya si Dylan at pinalabas na bahagi siya ng tinatawag nilang pagtataksil. Gusto kong gumanti, agad gumawa ng sarili kong video at sabihin sa mundo kung paano nila kinuha ng tatay ko ang mana ko at kung paano nila kami tinawag ng mga pabigat. Pero alam kong mas magiging malala lang kung padadala ako sa galit. Kailangan kong maging mas matalino at mas maingat. Tinawagan ko si Denise at agad niya akong sinagot. Nakita ko ang video, sabi niya bago pa ako makapagsalita. Nakakadiri iyon, Colleen. Ano ang gusto mong gawin? Naglalakad-lakad ako sa kwarto habang mabilis ang takbo ng isip ko. Gusto kong kontrolin ang sitwasyon. Sabi ko, kahit nanginginig ako sa galit. Hindi nila ako mabubuli para sumuko, hindi na ngayon. Hindi nag-atubili si Denise. Kung gaanoon tamaan natin sila, kung saan sila pinakamasasaktan. Ang bahay. Desperado silang manatili roon. May kakayahan ka. Bilhin mo ang bahay sa ilalim nila. May kung anong sumiklab sa loob ko sa ideyang iyon. Hindi na lang ito tungkol sa paghihigante, kundi sa pagbawi ng lahat ng sinubukan nilang kunin sa akin ang kapangyarihan ko at dignidad ko. Sinabi ko kay Denise na simulan ang proseso at nangako siyang ikukuha ako ng abogado kinabukasan. Kinabukasan nakipagkita ako sa isang real estate attorney na nirekomenda ni Denise, isang matalas at matapang na babaeng nagngangalang Laura. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Handa nang i-foreclose ng bangko ang bahay ng mga magulang ko dahil sa hindi nila nabayarang $300,000 na utang. Kinumpirma ni Laura na maaari kong bilhin ng direkta sa bangko ang property
at tuluyang mabura ang claim nila rito. Hindi ito mura babala niya, pero kaya ito ng finances mo. Magiging iyo ng buo ang bahay at mawawala ang leverage nila. Tumango ako habang lalo pang tumitibay ang desisyon ko. Hindi ito para iligtas sila. Ito ay para tuluyang putulin ang kontrol nila sa buhay ko. Ginawa ni Denise ang lahat para mapagsama-sama ang savings ko investments at isang loan na kaya kong bayaran ng komportable. Sa loob lang ng isang linggo, nakipag-deal kami sa bangko. Nilagdaan ko ang mga papeles nang matatag ang kamay ko habang legal akong nagiging may-ari ng bahay na kinalakihan ko. Pakiramdam ko parang tuluyang nagsara ang sugat na taon kong pasan, pero hindi pa ako tapos. Pinagawa ko kay Laura ang isang kontrata. Pwede pa ring manatili sa bahay ang mga magulang ko pero kailangan nilang bayaran ang $300,000 sa loob ng 5 taon kasama ang interes. Kapag pumalya sila kahit isang bayad mapapaalis sila. Isa itong lifeline pero may kapalit mga kondisyon ko. Hindi ko agad sinabi sa kanila. Gusto kong maramdaman nila ang bigat ng balita. Sa halip, ipinadala ni Laura ang isang opisyal na notice sa mga magulang ko at kay Philip na nagsasaad ng bagong realidad. Ako na ang may-ari ng bahay at sila ay mga tenant na kailangang sumunod sa mga kondisyon ko. Kasama rin sa notice ang cease and desist letter na nag-uutos kay Eleanor na tanggalin ang TikTok video at tigilan ang pagpapakalat ng kasinungalingan. May kapalit ang paninirang puri. Matalim at walang pag-aatubiling isinulat ni Laura ang bawat salita. Alam kong sasampalin nito ang pride ng nanay ko pero wala na akong pakialam. Lumampas na siya sa hangganan at tapos na akong magpakabait. Nang matanggap nila ang notice agad tumawag ang nanay ko habang matinis sa galit ang boses niya. Akala mo makokontrol mo kami, Colleen, sigaw niya. Wala ka ring pinagkaiba sa amin, ipinagmamalaki mo lang ang pera mo na parang napakalaki mong tao. Hinayaan ko lang siyang maglabas ng galit habang ang katahimikan ko ay mas mabigat kaysa sa mga salita niya. Natanggap mo na ang notice, sabi ko sa wakas. Sundin mo iyon o harapin mo ang consequences. Pagkababa ko ng tawag, mabilis ang tibok ng puso ko pero malinaw ang konsensya ko. Nag-text si Philip makalipas ang ilang oras, isang maikling linya lang. Napakawalang awa mo. Hindi ako sumagot. Hindi naman siya mali, pero hindi rin ako nagsisisi. Bumalik ako sa Louisville noong weekend at sinundo si Dylan sa bahay ng kapitbahay. Tumakbo siya papunta sa akin habang kasing liwanag ng araw ang ngiti niya. Naayos mo na ba ang lahat, tanong niya na puno ng tiwala ang boses. Mahigpit ko siyang niyakap habang sumisikip ang lalamunan ko. Inaayos ko pa, anak, sagot ko. Hindi ko pa sinabi sa kanya ang tungkol sa bahay o sa video. Hindi niya kailangang dalhin ang bigat na iyon pero alam kong malayo pa sa katapusan ang laban. Ang katahimikan ng nanay ko matapos ang tawag ay parang masyadong kalkulado na para bang may binabalak na naman siyang susunod na hakbang. Kinagabihan kasama ko si Denise habang nire-review namin ang mga dokumento. Mapanganib ang larong pinapasok mo, sabi niya, kalahating babala at kalahating paghanga ang tono. Hindi nila ito tatanggapin ng basta-basta. Tumango ako habang nakatitig sa kontratang hawak ko. Tumayo na ako para sa sarili ko at handa akong harapin ang anumang susunod. Hindi nagtagal ang katahimikan ng nanay ko. Isang linggo matapos matanggap nila ang legal notice, tumawag si Laura, ang abogado ko. Ayaw nilang pirmahan ang kontrata, sabi niya sa kalmadong boses. Sinasabi ng mga magulang mo na wala silang utang sayo at ipinipilit nilang manatili sa bahay. Hindi na ako nagulat. Buong buhay ni na Eleanor at Kenneth ay puro pag-iwas sa pananagutan at pagbabaluktot ng kwento para pabor sa kanila, pero ngayon ako na ang may hawak ng alas. Ako na ang legal na may-ari ng bahay, bawat pulgada nito, at lalo lang nilang tinatakan ang kapalaran nila sa pagtanggi nila. Sinabi ko kay Laura na ituloy ang eviction proceedings. Wala nang second chances, matatag kong sabi. Sila ang pumili niyan. Hindi mabilis ang proseso ng eviction pero masusi ito. Inihain ni Laura ang lahat ng kinakailangang papeles at itinakda ang petsa ng pagdinig sa korte. Siyempre lumaban ang mga magulang ko. Sunod-sunod ang text ni Eleanor at bawat isa ay mas matalim kaysa sa nauna. Sinisira mo ang pamilyang ito, sulat niya.
Paano mo nagagawang gawin ito sa sarili mong dugo? Hindi ako sumagot. Masakit pa rin ang mga salita niya, pero hindi na nila ako natitinag. Tinawag niyang pabigat si Dylan, siniraan ako sa TikTok, at inaasahan pa rin niyang sasagutin ko ang mga pagkakamali nila. Mas malamig at mas direkta naman ang mga mensahe ni Kenneth. Pagsisisihan mo ito, Colleen. Inipon ko ang bawat text at voicemail at ipinasa kay Laura bilang ebidensya ng pagiging hostile nila. Karamihan ng oras ay tahimik lang si Philip pero alam kong nasa likod siya at inuudyukan sila. Siya naman palagi ang golden child nila, ang anak na lagi nilang sinusuportahan habang minamaliit ako. Nang personal na ihatid ni Laura ang eviction notice, sinabi niyang naroon si Philip, maputla ang mukha pero tikom ang bibig. Hindi siya nangahas na harapin ako ng direkta matapos ko siyang mapahiya noong dinner. Binigyan sila ng notice ng 30 araw para umalis. Kapag hindi sila umalis, sheriff na ang kikilos. Ayoko sanang umabot doon, pero handa ako kung kinakailangan. Napakatagal ko nang hinayaang tapakan nila ako at hindi na ako uurong ngayon. Sa huli, umalis din sila. Kinumpirma ni Laura na lumipat na sila at iniwang magulo ang bahay, may mga kahon at kalahating nakaimpaking gamit na nakatambak sa dingding na parabang nagdabog sila sa pag-alis. Lumipad ulit ako pabalik sa Louisville para tingnan ang property. Kakaiba ang pakiramdam habang naglalakad ako sa bawat silid, parang bumabalik ako sa mga alaalang ayaw ko nang buhayin. Ang kusina kung saan dating nagbe-bake ng cookies ang nanay ko ay puno na ngayon ng maruruming plato. Ang dati kong kwarto, kung saan ko pinangarap ang kinabukasang malayo sa kanila, ay ginawa ng imbakan ng mga nabigong business venture ni Philip. Hindi ako nagtagal roon. Nag-hire ako ng cleaning crew at ipinaupa ang bahay. Ang kikitain doon, ang sasagot sa loan na ginamit ko sa pagbili nito, at ang matitira ay ilalaan ko sa college fund ni Dylan. Kalaunan nalaman kong umupa ang mga magulang ko ng maliit na apartment sa dulo ng bayan. Mahina pa rin ang kalusugan ni Kenneth pero ayon sa isang mutual acquaintance, nakakaraos naman siya. Pareho silang nagkaroon ng part-time job. Si Eleanor sa grocery store at si Kenneth bilang bookkeeper sa isang lokal na negosyo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, napilitan silang tumayo sa sarili nilang paa. Si Philip naman, gaya ng inaasahan, ay nakitira sa kanila habang hinahabol pa rin ang susunod niyang malaking ideya. Wala na akong interes, alamin pa ang detalye. Hindi ko napasan ang buhay nila. Mas mahirap pala ang tuluyang pagputol sa kanila kaysa sa inaasahan ko, hindi dahil gusto ko pa rin ang approval nila, matagal ko nang binitawan iyon, kundi dahil ang pagsasara ng pintong iyon ay nangangahulugang tuluyan ko nang pinakawalan ang pag-asang balang araw, baka maging maayos kami. Binlock ko ang mga numero nila, dinilit ang mga voicemail at in-unfollow ang TikTok account ni Eleanor. Nabura na rin ang video niya matapos ang cease and desist letter ni Laura, pero nanatili sa isip ko ang mga comments ng mga estrangherong tumawag sa akin na malupit at masamang anak nang hindi nila alam ang mga taon ng pagtataksil na pinagdaanan ko. Kailangan kong paulit-ulit na ipaalala sa sarili ko na hindi mahalaga ang opinyon nila. Si Dylan ang naging sandigan ko. Pagbalik ko sa bahay, naghihintay siya habang hawak ang drawing na ginawa niya, isang rocket ship na lumilipad lampas sa buwan, kitang-kita sa bawat guhit ang pangarap niyang maging astronaut. Para sa'yo, ma'am, sabi niya habang malapad ang ngiti. Mahigpit ko siyang niyakap habang napupuno ang puso ko. Lahat ng desisyong ginawa ko, ang bahay ang laban. Ang eviction, lahat ng iyon ay para sa kanya, para ipakita kung ano ang ibig sabihin ng paninindigan para sa sarili mo. Ginugol namin ang weekend na iyon sa pagtatanim ng mga bulaklak sa backyard namin, isang bagay na matagal na naming pinag-uusapan. Habang naghuhukay kami sa lupa, tinanong niya ako tungkol sa mga lolo't lola niya. Galit ba sila sa atin, mahina niyang tanong. Sandali akong tumigil at maingat na pinili ang mga salita ko. Galit sila sa sarili nila, sabi ko. Pero okay tayo, ikaw at ako. Magkasama tayo. Tumango siya, kontento na sa sagot, at bumalik sa pagtatanim. Ang sandaling iyon, ang buong tiwala niya sa akin ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang paghingi ng tawad na hindi ko kailanman matatanggap. Nandoon si Denise sa buong proseso. Palaging nagche-check-in at nagbibigay ng direkta niyang payo. Malaya ka na ngayon, sabi niya, minsang nagkakape kami. Hindi ka na nila kayang saktan.
Tama siya pero may bigat din ang kalayaan. Napakatagal kong itinakda ang sarili ko laban sa mga pagkabigo demand at pagtataksil ng mga magulang ko. Ngayon, kailangan ko nang alamin kung sino ako kapag wala na ang laban na iyon. Ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho tumanggap ng mga bagong proyekto at nagturo sa mga mas batang katrabaho. Gusto kong makita ni Dylan ang isang ina na hindi lang basta nabubuhay, kundi tunay na umuunlad. Napansin ng team ko sa tech firm ang pagbabago, mas matalas ang focus ko at mas matatag ang kumpiyansa ko. Hindi na lang ako basta product manager. Isa na akong taong nabawi ang sariling buhay niya. Paminsan-minsan naiisip ko rin si Travis, ang ex-husband ko sa mga buwang iyon. Hindi siya nakisawsaw sa drama, gaya ng dati niyang pagiging hands-off. Kapag tumatawag siya para kamustahin si Dylan, pinananatili kong maayos ang usapan. Maayos ang ginagawa mo, Colleen, sabi niya minsan sa mas mahinang boses kaysa dati. Hindi ko kailangan ang validation niya pero pakiramdam ko, isa iyong maliit na pagkilala kung gaano kalayo na ang narating ko. Karapat-dapat si Dylan sa isang ama na nagpapakita pa rin ng presensya kahit sa pamamagitan lang ng tawag at birthday cards. Tiniyak kong nananatiling bukas ang koneksyong iyon para sa anak ko. Sa pagbabalik tanaw, hindi pala ito tungkol sa panalo o talo. Hindi ito tungkol sa bahay sa pera o kahit sa sakit na idinulot nila. Tungkol ito sa respeto, isang bagay na hindi kailanman naintindihan ng mga magulang ko. Ang pamilya ay hindi lang dugo. Sila ang mga taong tunay kang nakikita, itinataas ka at lumalaban para sa'yo tulad ng paglaban mo para sa kanila. Pinili ng mga magulang ko at ni Philip ang sarili nila sa bawat pagkakataon. Pinili ko naman si Dylan, si Denise at ang buhay na binuo ko mula sa wala. Iyon ang ibig sabihin ng pamilya para sa akin ngayon. Paminsan-minsan, dumadaan pa rin ako sa lumang bahay kapag napapunta ako sa bahaging iyon ng bayan. May nakatira ng batang mag-asawa roon ngayon at nagkalat ang mga bisikleta ng mga anak nila sa damuhan. Bahay na lang iyon, hindi tahanan, hindi para sa akin. Hindi na ngayon. Ang tawa ni Dylan ang pumupuno sa bahay namin ng init na hindi ko kailanman naranasan habang lumalaki ako. Hindi ko alam kung natuto ba ang mga magulang ko sa lahat ng nangyari at hindi ko na kailangang malaman pa. Nasa akin ang anak ko, ang trabaho ko at ang kapayapaan ko at sapat na iyon.